Hello, magandang araw mga kanayon. Ito na naman ako, si Paring Bart. So, ang natapos natin nung nakaraang session ay ito. So, ang gagawin natin ngayon, mag-i-insert tayo ng ito dito sa harap. Maglalagay tayo ng gate at magbubutas para sa mga windows and doors. Okay. Gagawa tayo ng, by the way, tingnan natin yung front elevation. May pader tayo dito. 19. So ito, may pader tayo dito. Ang height is 1.9 meters. So maglalagay tayo ng line dito. Create tayo ng line dito, line. Or polyline. Pwede rin kung dito sa top mo titingnan, pwede ka rin dito gumawa. Ito, rectangle na lang, rectangle. Tapos 150 lang. Ay baka pwede natin ganito, rectangle, direct. Ganyan, tapos from at 0, 150. Ayan, diretso na siya. Kaya kung titingnan mo sa front view, titingnan mo natin sa front view kung itong square na to ay sa baba nakalagay o sa taas ng fence. Next, titingnan mo dito, nandito siya banda. Delete natin to. Tingnan natin sa front view. So nandito siya sa gitna nga. So yan din ang kailangan yung i-check. Ang gusto natin yung rectangle dito malagay sa baba. So i-move natin, sukatin natin mula dito sa baba hanggang dito sa kinalalagyan niya, 1,350. So move down. Tapos sila lang 1,350. Kaya natin siya nilalagay sa baba kasi mag-extrude tayo. Ang height niya is 19. Extrude, enter, specify height of extrusion 19. So yun. Double check natin sa front view kung 19 nga yun. Ay, nakabukas na pala. Galing dito sa grid line, natural grid line. DLI hanggang dito. Ay hindi, pala to? Tama, DLI
150. One nine lang pala. Height is 19. Width is 150. Yun. Ngayon, mag-insert tayo ng ito. Door dito. At saka yung sliding gate dito. Ngayon, kung mag-i-insert tayo dito, kung dito tayo gagawa, kailangan pag nag-insert ka, siguraduhin mo na yung UCS mo, ito yung UCS eh. Ito. Yung icon na yan, yun yung tinatawag na UCS. Kailangan nakaharap pataas yung Y. Kumbaga sa XY, tapos yung G nakatutok towards you. Ikaw na viewer, nakatutok sa iyo yung G. Parang ganito, UCS. Ganyan ang pwestuhan. Kailangan ganyan. Kasi mag-i-insert ka ng umaga sa yung plane na pagbabatayan mo dito ay umaga sa nakatayo ang Y. Parang ganito, mag-i-insert ka. Kung example ko na lang. Halimbawa, insert tayo ng sige, mamaya, para paliwanag ko mamaya. Insert muna natin yung door na. Insert. Itong gate to. Yan. Pag nag-insert ka at nakaganyan ang ganyan tayo. Yan. Yung Y sa taas, tapos pakanan yung X, yung G towards sa you. Kung ako ang nakatutok sa akin yung G. Kasi ang kaibahan yan, kung itutok natin sa taas, ganito mangyari. UC is ganyan, yung G nakatutok sa taas. Pag nag-insert ka niyan, ibig sabihin yung Y and X nakahiga. So yung i-insert mong gate dyan, nakahiga din. Try natin. Ayan nakahiga siya. Nakuha nyo? Sana nakuha ninyo. Since kung i-insert mo sa dito, dapat nakatayo siya. So since nakatayo siya, itayo din natin yung Y and X. Paano ba siya itatayo? Ang command niyan, kumbaga sa nasa rule of thumb, kailangan ipihit siya natin ng 90 degrees with respect to X para tumayo yung Y. Paano natin? Ang command ganito, UC is ito, yan. UC is enter. Ayun, makikita na yung mga selection ngayon. Mayroong face, name, object. Ang pipiliin natin dyan, since ito, ipipihit, dadalhin natin yung Y pataas, ipipihit natin siya 90 degrees with respect to X. So therefore, ibabase natin siya sa X. So pipili tayo ng X dito. Ito. Nakuha ninyo? So i-rotate natin siya ng 90 degrees with respect to X para tumayo. Sige, try natin. Select X. Enter. Then 90 degrees. Ayun, nakaano na yung 90 degrees, oh.
Yan, nakaumang na yung 90 degrees. Enter na lang. Ayan. Nakita niyo ngayon ang nakatayo na siya, oh. Okay? So, ito na yung panahon. Pwede na yan siya. Kaso, dapat itong UCS mo nakadikit dito sa pader kung saan doon mo i-insert yung door. Doon sa kanto na to. Anyway, mayroon akong tutorial dyan. Separate kasi ito na tutorial. Sa ngayon, kailangan muna nating maikabito para matapos tong video. Actually, yung i-insert natin na door, naka-blocks. So, mag-aano ako ng tutorial. Gagawa ako ng blocks. Para yung kagaya yung gate, yung mga doors, windows, naka-blocks yan na pag i-insert mo, kukunin mo na lang parang ganito, insert. Baga sa kagaya ng gate, windows, doors, nakaimbak na yan, nakatago na yan sa isang naka-folder yan, ang tawag ng folder blocks. Kukunin mo na lang siya doon, bibit-bitin at isalpak dyan. Kumbaga sa parang precast na dadalhin mo na lang dyan, salpak. Pero bago siya ginawang blocks, siyempre, ginagawa mo rin dito. Nagko-construct ka ng mga lines, pinupurma siya as door, tapos nung gawa na siya, naka-ready na, saka mo na siya kino-convert into blocks. So, yan ang antabayanan ninyo, yung paano gumawa ng blocks. Group of, siya, kagaya ng mga water closet, naka-blocks na yan, water closet, kagaya nito, itong, yung drawing ng card, naka-block, yung laboratory, mga ganyan. Kasi pagdating yan, insert ka na lang. Okay? Kagaya nito. So, ganito dapat ang itsura ng ating UCS. Pero, dapat dadalhin natin to at dito idikit. Paano siyang ididikit? Ito, may iba tayong paraan. Kanina, itinuro ko lang kung sakaling nakaganyan yung UCS ninyo, tinuturo ko na lang kung paano kung ang west ninyo ay ang Y tumayo sa taas, paano ang gagawin. So itinuro ko lang siya. So UCS lang ang command, then kagaya niyan. Example, kung ipihit natin yung X pataas naman, kanina Y yung inikot natin sa taas, ngayon ipipihit natin yung X. So, iikutin natin yung X sa taas, i-rotate natin siya with respect to Y. Right? Pero ang angle niya, hindi siya positive. Magiging negative siya. So, kagaya nito, try natin. UCS, tapos ang X, select tayo Y, tapos angle is negative 90. So, UCS, Y, then negative 90. Ayun, nakatutok na yung Y sa taas. So, ganun lang ang paraan. Pero ngayon, itong pag-i-insert natin ngayon, kailangan dalhin nga natin yung UCS icon dito. Ito. Idikit natin ito. Ito. Nyo. So, ang command naman ito, UCS. Kasi kung mapapansin mo, marami din siyang pagpipilian. So, dito naman, since ililipat mo siya, ang isi-select mo dito is pwede mong tutok dyan. Pwede mong idikit dyan. I-click dyan, di ba? Di ba, dala-dala mo siya. Click mo siya dyan, sa kanto na yan. Tapos, ang sabi niya, specify point on x-axis. So, saan mo ilalagay ang X? To the right. So, click mo dito, tuturo mo dito sa right, hanap ka ng maisnapan. Yan. Click mo dyan. Tapos sabi niya, specify point in the XY plane. So, ang XY plane mo, walang iba kundi sa vertical. Click mo dyan. Ayun. Ayan na.
So sure tayo dyan na pag nag-insert tayo, nakatayo yung pader natin, hindi siya nakahiga. Ngayon, may times naman na nagkamali tayo, nakahiga ito. Nakahiga. So ang UC is i-rotate natin para tumayo siya. So, sige, gawin natin insert. Browse natin yung gate to kasi ang ginawa ko dyan eh. Ayun, nakatayo na siya. So, itong kanto na yan, kung titignan mo yung ano ko, nasa pinakakaliwang bottom corner yung snap niya. Pwede mo siyang idikit dyan. Dikit mo dyan, click, yun. Diba? Ngayon, saka mo na lang iayos. Titingnan mo dito sa top view. Titingnan mo siya, dapat naka-center siya. Diba? Ngayon, mag-insert ka, ang problema, kung i-move mo ito lang, sasama itong isa. Kung i-click mo siya, halimbawa, ito lang ang i-move ko. Ito lang ang gusto kong i-move at hindi ko isasama ito. Tandaan nyo ito lang naka-encircle ang i-move ko pero ito hindi. Pero paano? Pag i-move ko, sasama yun. Ayun, tingnan mo. Move. Try natin sumasama. So, pag nag-insert ka, ganun talaga yun, magkasama. Kaya ang gagawin mo para hindi siya sasama, i-explode mo. Nagamit na natin itong command nung nakaraan. Type X lang. Explode. Parang sumabog. Ang kawatak-watak. Anong ganun. So, pansinin mo, pag i-explode natin yan, sa ngayon, buo siya. Pero i-explode natin. Type X. Tapos, click. Ayan. Tingnan mo. Hiwa-hiwalay na yan. See? Hiwa-hiwalay na siya. Kumbaga sa explode. Sumabog. So, pwede ko na itong i-move. Ang i-move ko kasi dito, i-hide lang muna natin ito, yung insert one, sagabal. Kaya dito, kung may mga sagabal, ay molding siya. May mga sagabal, madali na lang tika. Yan. Pag sagabal ka, madali ka na lang i-hide. Ngayon, isisinter natin to dito. Normally, ganun naman talaga eh. DLI, ilan yan? Mula dito sa kanto hanggang dyan dito sa center. Ilan? 75. So, gusto kong i-move. Ayan. Tapos, 75. Ayan. So, nasa gitna na siya. Ito din, i-move ko rin siya sa gitna ng poste. DLI. Sukatin mo lang. Ilan yan yung gitna niya, papunta dito sa gitna naman. $75, move natin. Yan. Okay? So, kung titingnan mo dito ulit, yan na yan siya. Yan So, napurma na siya. Titingnan natin yung perspective. Mayroon tayong discrepancy. So, kung makikita mo, yung poste dito, hindi siya pantay dito. Kumbaga sa tapos itong wall to, pantay siya dito. Ayan, yun ang gagawin natin.
So ito, baga sa ano, tingnan natin sa front. Itong wall na to, ipapantay natin doon. Kakatan pa natin to. Pero yung height ng ito, okay na yan. Ito din, katan din natin to. Pantay dito. Okay, gawin natin ha. So, ang height nito is DLI 19. So, 19. So, ilan to? 2.7 to eh. So, cut tayo ng 800 dito. So, paano mag-cut ng 800 dito? Pag press pull lang tayo, press pull. Dapat may snap tayo dyan. Kaya lang lahat sila makakat. Tingnan mo pag magbawas tayo, ganyan. Sa baba natin, lahat sila. So, ang gagawin yan, gagawa ka ulit ng ano dito, boundary. Parang gagawa ka lang ng ito kasi lagyan mo na pala natin to ng poste. Para mayroon tayong basihan. Ito, 300 by 300 din to eh. So, ganito ang gagawin. Height is 2.7. Width is 300. Tapos, ang justification, select natin right. Kasi dito tayo sa kanan magano eh. Ganun natin. Tapos type na natin 300. Ayan. Eh, nasa itaas. I-move lang yan. Ilan? DLI 1350. O, i-move lang natin siya ng 1350. Move. 1350. Yan. Eh, i-match natin yung kulay niya kasi ginamit natin molding na layer eh. Match property lang. Ayan, tapos yun. Ngayon, okay. Gagawa tayo ng rectangle dito. Ito sa ibabaw na to. Layout lang. Layout lang siya para ano. So, ganito ang gawin natin. Pag nag-draw ka dito, kailangan gagawa ka ng ganito ang draw mo eh. Pakita ko sa inyo. Kumbaga sa ano, ganito ang gagawin mo dyan. Ayan, gagawa ka ng rectangle dyan. So, ibig sabihin, nakahiga dapat yung Y and X. So, tama ito ngayon. Nakahiga ang Y and X. Tama yung posisyon na yan. Okay? So, ito na. Ang command naman natin, rectangle, toto ka dito. Tapos dadalhin mo siya dito. Parang ganun. Tapos dito, from. Click mo dito. Tapos at 0, negative 150. Ayan, may rectangle na tayo. Kaso, hindi makita. Pag di makita, magkano ba yung ibabawas pala natin? 800, no? So, hindi siya makita, disable natin yung ano. Sagabal ka pala, di saka ngayon natin
Okay, balik natin. Fence. Kahit hindi siya makita. Okay, pag nag-press pull ka, yan, lalabas na yun eh. Yun, click mo na lang siya. Kung gusto mong magdagdag, hilahin mo siya pataas. Tapos, i-type mo kung ilang distansya ang gusto mo, kagaya ng ginawa natin noon. Pero kung gusto mo magbawas, hilahin mo naman pababa. I-type mo lang 800. Ay, sorry. Ulitin. Kung gusto mong magdagdag, hila pataas, tapos positive ang height. Pero kung gusto mong babawas, enter mo negative height. Alam mo, negative 800. Ayun, enter mo negative 800. Ayun, nasa ano siya. Kaso, hindi naman nabawas, pero sumapaw lang. Dito ngayon, may ituturo ko sa inyo ang subtract. Ang command subtract, issue sa keyboard. Ayan o, issue. Ibig sabihin yan, subtract. Okay? Yung sa mga baguhan, take note na lang niyo yung command. Di bali sa mga master na, bali wala na sa kanila yan. So, subtract, enter, sinabing, select solid surfaces and regions to subtract from. Pipili, i-select mo daw yung wall kung saan isusubtract doon yung wall na yun. Saan mo isusubtract? Ito, dito. Yan ang isi-select mo. Tapos, enter. Tapos, sabi niya, select solid surfaces to subtract. I-select mo yung ibabawas. Ito ang ibabawas ko. Hindi, na-select mo yung ano, yung, dapat ito ang isi-select lang. Ito lang, oh. Huwag lahat. Ulit. Subtract. I-select mo to. Tapos, piliin mo tong isusubtract daw. Lahat mga ano. Kala nga. Dapat hindi mo siya masiselect ka. I-ano natin. 2D wireframe. Yan. Ulit. Subtract. I-select mo ngayon to. Tapos enter. Tapos ngayon i-select mo to. Oh. Ayun. Hindi siya makaligtas. Saka mo na lang burahin yung extra lines ito. Ginawa nating pang layout. Burahin mo na lang to. O, di ba? So, ganun lang yun. Dito naman, mayroon tayong ilalagay dyan na grill, kung railings. Kung baga ito. Railings. Ito pala. Itong ano na to. Itong bakal na to, ito. Yan ang ilalagay natin dyan. Okay. Sa itaas din, may railings din dito. Dito, may railings din yan. Okay. What is next? Okay, ano pa ang kulang natin? Tingnan mo natin. Oh, magbutas na tayo ng wall. Dito sa, kung titingnan natin yung front elevation, tingnan natin yung saan banda. Bagay, center lang siya doon sa ano eh. Ito na, dito na yung front elevation. Ito, pinto to eh. Center mismo sa ano, itong slab na to. So, yun. Ano lang gagawin natin? Itututok mo lang natin sa kanto, saka na lang natin ayusin. So, gawa tayo ng doors. Mayroon na ba tayong doors dito? Ito, doors. Yan. So, insert tayo ng ano,
kumbaga sana magbubutas mo tayo, mag-layout muna tayo ng ano. Dito tayo. Ika lang. Ang sukat dito is DLI 1.6. 1.6 ang sukat niya. Sige. So, gawa tayo ng rectangle dito. Agay nito, gagawa tayo ng rectangle sa pader. So, kailangan i-rotate mo ito yung X pakaliwa. Rotate mo siya with respect to Y. So, 90 degrees yan. Tayo natin. UC is Y 90 degrees. Ayun, na-rotate na. So, gagawa tayo ng rectangle muna. Tapos, dito natin yan, sa may snap, sa mga kanto lang yan. Hindi ka pwede dito eh. Wala kang makuhang snap na yan, dyan. Yung itutok mo yung cursor, so lalabas yung rectangle. Tutok mo dyan, saka mo ngayon i-project. Yan, ganyan. So, ang height niya is, ano yan eh, sa mga pinto, 2.1 at 1.6 to 100. Ayan, meron na tayo. Diba? So, kung titingnan mo dito, kukunin mo yung gitna nito at gitna nito. Sukatin, DLI. Ito yung gitna niya. Saka gitna dito, ilan ang diferensya? 468.75. So, i-move lang siya ng 468.75. Move. 468.75. Ayun, nasa gitna na siya. Ito ngayon ang basihan mo para magbutas. Paano magbutas? Ganito. Press pull. Tutok mo dito. Kasi kung wala tong rectangle na to, wala eh. Ayan, butas na kaagad. Diba? Kailangan mo muna maglagay ng rectangle para pag tutok mo sa kurso mo, halimbawa nag-command ka ng press pull at itutok mo sa wall, mag-ano kaagad siya. Lalabas yung profile niya na rectangle yung ginawa mo. So may butas na siya. So i-insert na natin yung ano. So mag-insert tayo ngayon. Ang gagawin natin diyan is itong UC is idikit mo doon. Kagaya ng ginawa natin kanina. So UC is dalhin mo siya dito. Dito. Tapos saan ang x-axis dito? Ang y, pataas. Tapos insert command. Hanapin natin yung ano niya. Dito yun sa nakasave. Yung blocks, ito blocks. Tapos mga window. Door. Door pala yun, ito. Yan. Tingnan natin kung hindi siya nakahiga. Ayan, eksakto. Lagay mo na lang siya dyan. Yun. So, iayos na lang kung medyo nakalabas. Tingnan mo sa front, dito sa top view. Nasa, dapat sa gitna siya. Sukatin mo lang ulit. 100. So, i-move mo lang. Move command, move. 100. Ayun, nandun na siya. Kita nyo? So, ganun din dito. Dito, may door din tayo. Tingnan natin ulit. Saan na ba yun? Ayan, itong salamin. Door din yan. Ito. Okay. Iyan ang gagawin natin. So, nakaharang tong binago na natin noon eh. Click natin yan. Ayan ay false column.
Bakit nagkapalit-palit kasi yung ano. Importante kasi yan, ito, pulse column. Para pag nag-hinide mo siya, super dali na lang. Pulse column, palitan ito ng kulay. Hindi natin ito. Pati dito. Match property na lang. Yan. Okay. Ngayon, hilain natin ng konti para kasi hindi makikita eh. Nasa sa inyo na lang mag-adjust ganyan. Yan. Pag dito tayo, naharangan. Pag dito naman, pero importante dito tayo bagano eh. Dikit natin dito sa kanto na to. So, lipat natin yung UCS. UCS, lagay mo dito. Enter. Ayun, nakapwesto na. So, gawa tayo ulit ng ano bang ano nito. Kalimutan nating check yung dimension na to. Hindi pwede magano ito sa front elevation lang. Front elevation. To. One, two. 1, 2 ito. 1, 8 pala ito. 1, 2. Okay. So, insert ulit. Insert. Hanapin natin yung door na 1, 2. Door 1, 2. Ito yata. Ito yan. Pero, hindi pa. Gagawa ka muna. Bubutasan mo muna siya pala. Gagawa tayo ng rectangle dito. Rectangle. Ang height niya is 100. Tapos 1, 2. Baliktad. Height is 1, 2. Tapos 100. Yun. Check muna natin kung hindi nag-overlap. Yun, hindi siya nag-overlap. Kaya lang, i-balance na lang natin. I-adjust. So, ano bang gitna niya? Ganito ang gagawin natin. Create ka mo ng line dyan. Ayaw mag-ano. Madali lang yan. Sukat. Ito, create ka mo ng line dito sa baba. Line. Dapat hanggang dito. Yan. Blow din siya. So, DLI. Ilan ang 181.25. So, i-move mo. 181.25. Yun. So, gitna na siya. Ngayon, bubutasan mo na ngayon kasi may guide. Yan ang pinaka-snap niya eh. So, press pull lang. Tutok mo yan, no? Saka mo hilain. Yun, butas na. Bilis lang. So, pwesto ulit. Ganyan. Ililipat natin yung UCS dito sa kanto. Okay? Tapos, insert. Ayun, hanapin na natin yung door na yun. Nakita na natin kanina. Door 1. Ito yata, ito, 1, 2. Ayun, lagay mo dito, tutok mo dito. Ganyan lang muna. Saka na lang ayusin pag nakakabit na. So, tingnan mo sa front view kung nasa gitna nga. Ito, burahin mo to. Ito yung layout natin kanina eh. Wala. So, sukatin mo. DLI. Diyan sa center ng door at center dito ng wall. 100. Move mo lang. Move. 100. Pero tandaan nyo, yung mga in-insert natin,
Hindi pa yan naka-extrude ha. Dapat naka-explode yan. Naka-explode. Ayan o. So, mayroon na tayo. Diba? So, medyo marami-rami pa ang gagawin natin dito. Pero, hanggang dito na lang muna tayo. Sa part 5 na naman natin abangan. Ang ilalagay natin sa part 5, itutuloy lang natin paglalagay ng mga hanggang paikot sa next paglalagay ng windows. Tapos ilagay na natin pati yung ano dito, yung railing para mapurma na. Although doon sa likod kahit hindi na natin lagyan ng mga window para matapos na tayo. Kasi dito lang naman sa harap yung perspective eh. Basta dito ang importante, priority natin yung sa labas. Kasi nga ang purpose, gagayahin natin to. Perspective ay, di yan. Sana ba yan? Ito, di ba? Ano bang nakikita dyan? Di sa harap. Yung gate natin, dapat nakabukas yan. Ituturo ko din sa inyo kung paano bubuksan yan. Rotate lang yan eh. Ito, ikakabit natin tong railing dito. Tapos dito, may ano dyan. Mapapansin mo, may pinto. Maglalagay, siyempre, mag-i-insert tayo ng pinto. Ito, dito inuna natin, mayroon na yan. Tapos dito, priority natin yung sa harap. Tapos nakikita dito, so magbubutas din natin yan. Pero dito sa kabila, wala na. Hindi na natin isama yun. Okay? Yun lang naman importante. Tapos saka na lang natin i-edit itong wall dito, ay itong wall. Mayroon siyang cutting, di ba? Pero yung ginawa natin, wala siyang cut out to. Saka dadagdagan na lang natin kung ano pa yung mga kulang natin. Kasi importante. So next, lalagay tayo ng pinto dito, insert ng doors, tapos lagay ng railings. Tapos kung mahabol natin, maglagay na tayo ng, ito nga, ginawa na natin to eh. Tika. Pero naipakita ko na sa inyo. Diba itong ano, ito naka-plus doon. Anyway, i-edit ko na lang. Ginawa na natin yan eh. Dalawa kasi ang sinave ko. Yung isa, yun ang na-edit ko, pero yung isa hindi na-edit. Ito card part. Anyway, check ko na lang. Sa pag-ano natin. Okay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share to your friends, to your amo, at mga relatives, mga mother and father. Share niyo ang video natin para kahit pa paano, baka gusto nila, hindi natin alam, gusto din nilang matuto, or hindi nyo alam, yung kaibigan mo pala na kapitbahay mo, engineer pala yun, at kailangan din niya pala ito. So please share and panoorin din nyo minsan-minsan pag may time. So hanggang dito na lang muna tayo. Thank you very much. Hello sa mga supporters ko. Shout out sa inyong lahat. Shout out din pala kay Idol Rapi Tulpo. Sir, maganda yung mga programa. Mayroon akong inaabangan na programa mo, lalo na yung pulis na nag-viral. Special shout out din pala kay Oliver's Kitchenette. Sir, thank you for the support. Then kay Ma'am Rinalo Rocky. Shout out din sa mga kaklase mo na nandiyan sa abroad. At sa mga kaibigan ko na dito sa Maynila. Thank you sa inyo lahat.